Samantala, sugatan naman ang isang matandang babae sa Davao City matapos mabangga ng motorsiklo. Ang isang rider naman ng motorsiklo sugatan din matapos sumalpok sa taxi. Balitang hatid ni John Paul Seniel ng GMA Davao. Nahiwalay sa motorsiklong ito ang isa sa mga gulong nito sa tindi ng pagkakasalpok sa isang taxi sa Lanang, Davao City. Matinding pagkayupi rin ang inabot ng harapan ng taxi. Nagresulta rin ito sa pagkabali ng kanang paa ng rider ng motorsiklo na si Elsie Biliran. Ayon sa driver ng taxi, mabilis ang pagpapatakbo ni Biliran kaya nawalan ito ng kontrol sa motorsiklo. Sugat na siya, sir. Katulong alin niya ba? Murag kusog kay yung dagan niya, wala niya na kontrol yung dagan ba? Yan, bawi siya. Pagbawi niya, wala na slide na yung motor. Aminado naman si Biliran na siya ang may kasalanan. Siguro basa yung dadaan na alanganin lang talaga ako. Aminado ko, alanganin ako. Pakainom pa, sir? Medyo, hindi man masyado inom, kunti lang. Dinala sa ospital ang sugatang rider habang ligtas naman ang driver ng taxi. Nagkapasa-pasa naman sa katawan at nauntog pa sa semento ang ulo ng 61 taong gulang na babaeng ito matapos mabangga ng motorsiklo. Kinilala ang biktima na si Marlene Leto na nabangga ng rider na si Bonifacio Lawas. Ayon kay Lawas, biglang tumawid sa kalsada ang biktima na nooy magzuzumba lang sana sa barangay hall ng Matina Aplaya. Pag-abot niya diri naog sa tricycle, tabok sa ditso ilingi niya ko na diha. Sumuko naman sa pulisya ang rider ng motorsiklo. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries. John Paul Seniel, GMA News.